Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po ng Martes, November 11, 2025 at ngayong araw ay pumanaw na po ang dating Senate President na si Juan Ponce Enrile sa edad na 101. Inanunsyo ang kanyang pagpanaw sa plenary session ng Senado. So kanina lang po. Ayan mga kababayan. Si Lazada. Tingnan niyo mga kababayan, loko talaga itong mga. Ang nakapost dito, Biset. Ayan ito si Juan Ponce Enrile, pumanaw na. Pero pag pinindot mo ito, mga kababayan, ito lumalabas, Lazada. Buset talaga itong mga link na ito. Nakakaasap. Seryoso na ako bigla naman itong Lazada na to, visit. Okay, ulit. So ayun mga kababayan, pumanaw na po si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa edad na 101. Okay, so condolences po sa pamilya ni Juan Ponce Enrile. Okay, dako na tayo mga kababayan sa ating pag-uusapan. Ngayong araw po ay nagpatuloy ang sesyon ng Senado, November 11. At 3 senador po ang absent, kabilang na sina Senator Chis Escudero, Camille Villar at si Ronald Bato de la Rosa. Naka. Nasaan ang bato? Ayan mga kababayan. Dito po sa diyan po sa Senate. Yan. Pansinin niyo, wala po si Bato de la Rosa. Diyan si Robin, ayan si Rafi Tulfo, ayan. Kompleto po sila. Maliban doon sa 3. Wala si Chis Escudero, may problema sa Comelec. Inaayos niya siguro yung kanyang natanggap na na donation galing sa isang government contractor. 30 million, bawal po 'yun. So siguro 'yun ang inaasikaso niya. At si Camille Villar naman absent. At kaya nangyari kay Camille? Baka inaayos yung kanyang prime water. Kasi balita ko mga kababayan doon po sa Dasmariñas, Cavite ay nagkakaroon po ng konting conflict May conflict po between Prime Water and Dasmariñas Water District. Kasi gusto na nga kunin uli ng Dasmariñas Water District ang susupply ng tubig doon po sa Dasmariñas. Parang may konting kaguluhan Alam ko pinadlock daw ng Prime Water yung mga sasakyan ng Dasmariñas Water District. So baka inaasikaso ni yun. Ni Camille Villar. At si Bato de la Rosa naman, nasan ka? Nasaan ang bato? Nako. Nagtatago kaya to si Bato de la Rosa. Nasa kaya si Bato de la Rosa? Bakit absent? Hindi uma-absent yan mga kababayan. Bibihira natin makita uma-absent. Ngayon absent. Where na you, Bato? Ito naman, sana nakikinig ka kay Senator Lacson. Kasi may payo si Senator Lacson kay Bato de la Rosa turuan ka rin niya kung paano magtago. Makinig ka Senator Lacson kasi si Lacson din nagtago din to So makinig ka kay Senator Lacson para matuto ka kung paano magtago. Huwag ka magpapaturo kay Kibuloy. Kasi mahuhuli ka. Mahuhuli ka. Huwag ka rin magpapaturo kay Tebes kasi mahuhuli ka rin. Magaling magtago si Bantag. Si Bantag, dyan, medyo humingi ka ng ng advice. At syempre, kay Senator Ping Lacson, biruin mo, nagtago ito, pero ngayon, senator na. Yan ang may experience sa pagtatago. So, may advice si Senator Lacson kay Bato de la Rosa. Pero bago yan, mga kababayan, ito, breaking news tayo. Yung report po na si Juan Ponce Enrile ay namatay na ay fake news. Ayan po, ayon kay Ramon Tulfo, as of 9:08, ngayon po 9:25, as of 9:08 p.m. November 11, 2025, Enrile is still alive. According to his son, Juan Jack Ponce Enrile Jr. Pero sabi ni Jack, his father may go anytime soon. Pero sa mga oras na ito, buhay pa po itong si Juan Ponce Enrile. Fake news po mga kababayan, fake news. At
According to official records, etong si Enrile ay 101 years of age. Pero sabi nung kanyang anak, na-retrieve dun sa Aglipayan Church sa Cagayan. Etong si Juan Ponce Enrile was born on June 22, 1922. That makes him 103 years old. So hindi pa. Buhay pa po buhay pa. Yung nagsasabi na patay na maghunos dili kayo. Langya, kaya pala yung kanina, pag pindot ko ng picture, napunta sa Lazada, fake news pala yun. Buset. Ayan kasi di ba, ito, hala, buhay pa pala, marami na nag-post na patay na. Ano ba yan? Mahirap na talagang paniwalaan ng mga balita ngayon. So buhay pa po, si former Senate President Juan Ponce Enrile. So dako na tayo dito kay Bato de la Rosa. Okay, ito po si Senator Ping Lacson. Unang-una, hindi naman confirm na mayroong warrant of arrest issued. I was calling him, I believe, 3 days ago, just to give some moral support, being a former colleague or comrade in arms sa PNP. Pero he was not picking up. And the following morning, I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice. Hindi para magtago, hindi para how to go about facing criminal charges because sa kanya something novel. Kasi yung ibang mga kaso ng senador, including myself, dito lang, local courts. But this time around, this is more challenging for him kasi international criminal court. Well, marami sanang how to go about yung pagharap niya. Kasi I think he knows it naman kasi galing naman sa PNP. But yung my own personal experience or experiences, gusto ko ibahagi sa kanya para lang not for anything, but within the bounds of the law and rules ng International Criminal Court. Hindi pa naman siya nakadecide kung magtatago kung mag-decide siya magtago, tuturuan ko siya kung paano magtago. Ayan turuan ka raw ni Senator Ping Lacson paano magtago. Ayan. Pero joke lang. Joke lang. Bato de la Rosa, joke lang yan. Joke lang. Hindi ka tuturuan ni Lacson paano magtago. Kanya-kanyang diskarte yan. Tingnan mo si Kibuloy. Nagtago, huli. Si Bantag, nagtatago. Hindi pa nahuhuli. Si Tebes, nagtago, huli. Lacson, nagtago, hindi nahuli. At ba't hindi na ito? Senator pa ngayon. Bibilib ka talaga sa galing na itong magtago. At ngayon, si Bato de la Rosa, yan ang tanong. Magaling ba magtago? Tingnan natin kung kasi ngayon nagtatago na ata Wala, absent doon sa Senado At tinatawagan ka raw ni Senator Ping Lacson, sagutin mo raw. Malay mo, makakuha ka ng tip paano magtago. Kasi nagbiro siya kasi media Siyempre, baka sabihin, tinuturo Senator Ping Lacson si Bato magtago. Siyempre sabihin niya joke. Pero pwede sila mag-usap. Sa telepono. Bato, ganito gawin mo. Ganyan gawin mo. Ganyan. Para ganun. Siyempre, binawi ni Senator Lacson na harap niya yung media. Baka naman sabihin ng media, tinuturuan talaga. Siguro sa sikreto, pag silang dalawa na lang, pwede yun. Anyway, that's on the law enforcement authorities to look for him. It's his choice. Ang problema niya, kasi in my case, kasi local courts, applicable yung Tulyao versus Miranda. And in essence, sinasabi doon, even if the respondent is not under legal jurisdiction of the courts, pwede pa rin mag-file ng mga pleadings. In his case, it won't apply. So hindi under, so yung kanyang warrant of arrest will stay, probably pwede ma-archive, but nandun yun. In my case, yun lang. Yun ang problema. Kasi international rule yung i-apply, hindi pa pwedeng kagaya ng ginawa ni Lacson na bagamat siya in hiding, umapila siya o nagpasa siya ng pleadings na tinanggap ng korte. Pero dapat, hawak siya ng korte. O bagamat di siya hawak, tinanggap pa rin yung pleadings. Ayun po yung ruling, ay yung binanggit niya kanina dito po sa Pilipinas. Pero pag international, hindi pwede yun. Kaya, pag nagtatago si Bato, talagang nandun pa rin yung warrant of arrest. Hindi pa rin mawawala yun. Pwede daw ma-archives. Pero, ganun pa rin. Pinaghahanap pa rin ng batas, pinaghahanap pa rin ng ICC, etong si Bato de la Rosa. While I was on the lam,
nakapag-file ako ng mga pleadings which led to the dismissal of the case that I was facing at the time. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. First, kung less than 6 years yung penalty, may immunity from arrest when Congress is in session. Yun ang mga limitations. Kaya kung hindi in session ng Congress, hindi ma-avail yung immunity from arrest. And yun nga, 6 years or less. But we in the majority, support the pronouncement of the Senate President na as long as he is in the Senate premises, at least man lang yung courtesy na wag gawin dito yung arrest. Well, if it comes to that, then we will have to tackle it. And probably, kanya pa rin call yun eh. But he can stay in the Senate premises forever. Kasi something has to give way then. And yung Constitution, being the fundamental law of the land, will prevail. Kasi very clear naman doon eh, na hindi lahat ng offenses, alleged offenses, hindi lahat ng crimes, covered ng immunity from arrest. Okay, so yan mga kababayan. Bato de la Rosa, tinatawagan ka ni Senator Ping Lacson, sagutin mo. Hindi mo sinasagot. Ay, tuturuan ka na nga kung paano ang diskarte. Yan, kahit na binabanata mo si Ping Lacson, concerned pa rin siya. Di ba? Concerned pa rin siya sa'yo kasi parehas kayong dating PNP chief. Tapos, parehas kayong senador. So, concerned pa rin siya. So, napaka-professional talaga ni Senator Ping Lacson. Grabe naman yan. Di ba? Napaka-professional ni Senator Ping Lacson. Di ba? Kahit iba-iba yung kulay ninyo, iba-iba yung sinusuportahan ninyo, nandiyan pa rin yung concern ni Senator Ping Lacson sa'yo. Alright, tapos ito mga kababayan, ito matindi. Etong si ex-DPWH Secretary Bunoan umalis na ng bansa. Kinumpirma yan ng Bureau of Immigration na lumayas na. Etong si Bunoan. Ito si Bunoan, tatahitahimik pero imposibleng hindi ito sangkot eh. Kasi biruin mo, imposibleng wala kang alam. Yung mga undersecretary mo, kumakanana. Ang laki na ng perang kinukupit. Ang dami ng mga kickback. Tapos ikaw, secretary, wala kang alam. So parang imposible. Kaya, etong si Secretary Bunoan, ex-Secretary Bunoan ng DPWH, lumayas na. Lumayas na ng bansa. Basahin ko lang to Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabasan ng bansa ngayong hapon si DPWH Secretary Manuel Bunoan patungong Estados Unidos sa kabila ng Immigration Lookout Bulletin Order. Immigration Lookout Bulletin Order, hindi naman yan hindi ka naman pipigilan na umalis ng bansa Ang lang dyan, yung ILBO, lang yan? Tawag dito, i-declare mo lang kung saan ka pupunta, kung ano gagawin mo, at kung saan bansa ka, saan dun sa bansa na yon. Ayun lang yon. Pero wala tong whole departure order. So pwedeng umalis. Etong si Bunoan. Diba? Ayon kay BI o Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, agad na nakipag-unayan ng mga immigration officers sa Department of Justice matapos matukoy ang pangalan ni Bunoan sa listahan. Dagdag pa ni Sandoval, kinumpirma ng DOJ na wala manong departure order, di ba? Wala naman po whole departure order lookout bulletin order lang. O warrant of arrest laban kay Bunoan dahilan upang payagan siyang makalabas ng bansa. Wala pang payag mula kay Bunoan hinggil sa kanyang pag-alis. Ay, meron na. Sabi ni Bunoan siya ay pupunta sa Amerika dahil po sa for health reasons ng kanyang asawa. So, ito po 'yon. Ito po. Updated ako So, itong si Bunoan umalis po sa Pilipinas para sa kanyang wife's medical procedure. So, may sakit po yung asawa niya at sabi, yun nga, para po sa medical procedure ng kanyang asawa. Pero, parang parang hindi ata naniniwala yung taong bayan, no? Tingnan nyo yung mga reactions. Yung iba, natawa, yung iba, nagagalit. So, kayong mga sangkot dyan sa flood control, galit na galit ang taong bayan sa inyo. Lahat na ata ng palusot gagawin ninyo para lang matakasan yung mga kinaharap ninyong mga katiwalian. Kaya, itong si Bunoan, isa ito sa sa pinakamataas dyan sa DPWH. So,
Sa tingin ko, malaki ang kanyang partisipasyon dyan po sa flood control scandal na yan. At ito sa ating screen, mga kababayan, ano nangyari dito kay Anjo Iliana? Oh. Babaliw na ata ito. Anjo Iliana, ano nangyari sa'yo, Anjo? Ayan, nanganganak na ata. Ano ba yan, Anjo? Ano? Naisip na ito. Matino pa ba tong hayop na to? Tingnan ninyo, mga kababayan, tingnan ninyo. Matino ba yan? Kaya huwag kayo maniniwala basta-basta dito. Kaya Anjo, tingnan nyo yung tsura. Nag-TikTok. Nag-TikTok po yan. Nag-TikTok na nakaganyan. Matino ba yan? Nako, Anjo, ang pinaggagawa mo. Buset. At ito pa, mga kababayan. Post din ito ni Anjo Iliana. Bagong jowa, parang apo na sa tuhod. Di na pinatawad. Wala nang kakapal pa dito kay Sen Canor. Sino pa ba ang pinatutukuyan ng post na yan? Sen Canor. Wala na ba man tinitira tong senador eh? Di ba? Wala namang ibang tinitirang senator to eh. So meron na naman siyang banat. Itong wrong bang. Wrong bang, si si Anjo po yan eh. Saka yung kasama niyang isa. So bagong jowa, parang apo na sa tuhod. Di na pinatawad. Wala nang kakapal pa dito kay Sen Canor. Basahin nga natin yung comment. Miles Ocampo. Sabi ko siya, dinamay talaga si Miles Ocampo eh. Pasabog ng taon, lupit mo, Pepsi. Nako, delikado pala singing queen dyan. Ito mga kababayan, mga binabasa kong comment Manyakol, si Angkol. Pinadilim na naman ang paligid ni Anjo. Sino yun? May alam ako, di ko sasabihin. Pag ako'y pinilit, sasabihin ko rin. So, ito na naman. Talaga namang ayaw tumigil na ito ni Anjo Iliana. Parang apo na raw sa tuhod, di na pinatawad, wala nang kakapal pa dito kay Sen Canor. Ito mga kababayan, parang blind item. Hindi ko alam kung kapag blind item at wala kang tinukoy na pangalan, pwede ba ito gawing kaso ng cyber libel? Kasi wala naman siyang obvious naman kung sino pinatutukuyan niya eh. Wala lang siyang binabagit na pangalan. Alam mo, hindi naman tayo abogado, engineer tayo. Kaya nating halukain yung mga bakal-bakal dyan sa flood control na yan. Pero pagdating dito sa legal na usapin na katulad na ito, hindi ko alam kung ano ang kainat na nito. So may bago na naman siyang sinasabi. Bagong jowa, parang apo na sa tuhod. Hindi na pinatawad, wala nang kakapal pa dito kay Sen Canor. Ayan mga kababayan yung sinasabi na ito ni Anjo Iliana. Wala talaga, hindi talaga titigil itong longest na ito. So, yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Buhay pa po si Juan Ponce Enrile. Hindi pa po siya patay pero anytime soon daw, tanggap na po ng anak na bibigay na rin kasi may edad na rin po kasi si former Senator Juan Ponce Enrile. 101. Sabi nga 103. So, if ever naman, marami na siyang nagawa para sa bayan. Di ba? So, saludo na lang kay Juan Ponce Enrile sa na-contribute niya sa ating bayan. At sa pamilya, sa pagpanaw man, kung dumating man ang ngayong araw na ito yon, kasi sabi parang wala na raw talaga eh. Tanggap na nila. So, iuna ko na yung condolences, yung paikiramay sa pamilya ni Juan Ponce Enrile. Pero pangit Pero ang pangit nakikiramay ka, buhay pa nga. Hindi, bawiin ko muna. Bawiin ko yung aking pagkiramay. Basta syempre, ginagalang po natin etong si Senator Juan Ponce Enrile. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.